Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito, nakakatawa ito. Ang teddy bear ng North Korea, ang mascot na mukhang unan, ay magpadala daw ng libu-libong sundalo sa Iran para ipaglaban ng Iran kontra sa Amerika at Israel. Well, malaking problema yan dahil nga ang karamihan ng sundalo ngayon ng North Korea ay nasa Russia pa ngayon eh. Ginagawang target practice ng Ukraine. 2,000 North Korean ang namatay sa battle sa giyera ng Russia at Ukraine. Ngayon gusto na naman ng teddy bear na si Kim Jong-un na ipa-slaughter na naman yung kanyang mga sundalo doon sa Iran versus Amerika. Anong magawa ng mga North Korean soldier doon? Wala ka namang barilin doon dahil mga eroplano yung kalaban nila eh. Dapat ang ipadala ni Kim Jong-un doon ay mga jet fighters, hindi sundalo. Kawawa yung mga North Koreans, wala silang diyan eh. Wala silang dapat partisipasyon diyan. Kasi yan ay laban ng negosyo ng Iran at saka laban ng dominance ng Amerika kontra sa nagtangkang agawin at nagtangkang bombahin ang Amerika ng nuklear, ito yung Iran. Kaya bakit papasok sa ganyang problema si Kim Jong-un? Sa panahon nga ngayon na winter pala ngayon sa North Korea. Kapag winter sa North Korea walang trabaho, ibig sabihin taggutom ngayon sa North Korea. Ang sabi ng mga netizens doon na sana yung pera na pinambili ng mga missiles, ginagawa ng nuclear program, ay ipakain na lang sa mga tao kasi taggutom ngayon sa North Korea. Ngayon, plano pa naman ni Kim Jong-un na mabawasan yung kanyang mga sundalo at gawin niyang target practice doon. Gawing parang mga target paper doon sa Iran. Nandun, napakamalas kung magpadala siya doon kasi nga nandun na yung elite Marine Corps ng Amerika. Kapag Marines, alam naman natin, tell it to the Marines, napakagaling na klaseng mga sundalo. At itapat mo sa North Korean ay parang NBA versus Liga ng Barangay. Di ba mga kababayan? Parang Liga ng ako. Naglalaro ako ng Liga ng Barangay, ng basketball sa 40 ups. Mga kababayan. Tapos, halimbawa ako nakipaglaro ako sa NBA. Pwede ba yan? Di ba? Parang ganun yan eh. North Korea versus America versus US Marines. Parang unfair eh. Hindi pwede yan. Dapat at bay ay wag nang gumawa ng ganyan si Kim Jong-un. Ang gawin niya ay stay put lang yung kanyang sundalo para sa kanyang internal problem. Katulad sa Pilipinas, bakit magpadala si PBBM ng sundalo sa Iran? Kahit maka-US tayo. Halimbawa ako si PBBM, bakit magpadala ako sa Iran? Siguradong casualty yung sundalo natin, di ba? Ang tulong na magawa natin sa Amerika ay jet fighters na 5th generation, magagandang jet fighters. Ipadala natin doon kung gusto tayo tutulong. Pero kung sundalo ipapadala natin, wag na. Uuwi yan na nakakabaong na yan. Wag na kapag ganun. So North Korea, wag mong gawin yan. Mali yan. Kawawa yung mga pamilya niyan. Meron ka pang kasalanan sa mga nadido sa Russia eh. Na 2,000 ka North Korean soldiers. Ipaiyak-iyak ka noon eh. I'm talking about the teddy bear. Paiyak-iyak ka noon eh. Para sabihin ng mga nanay na ay naku, kawawa pala si ating idol na teddy bear. Umiiyak din pala. Artista lang yun eh, nag-acting lang para hindi magalit yung mamamayan sa kanya. Ngayon gusto niyang maulit muli yung masakir na yan. So ito, atin mo na panuorin ang video clip courtesy sa atin ng mga channel at vlogger sa labas. Some residents are openly asking why Pyongyang would join yet another foreign war after already sending forces and shells to support Russia in Ukraine. Locals quoted by Iran International warn the Russia war is not even over, and now quietly wonder So if hindi their pa pala troops will be tapos dispatched to Iran as well. ng mga North Korean sa Russia, hindi pa raw tapos eh.
Tapos magpapadala na naman siya ng ng trupa niya sa Iran. Anong gagawin doon ng mga North Koreans? Yang init-init doon, di ba? Tapos magtitent sila sa desierto. Saan sila magtatago doon? Alangan naman na makipagsama sila sa IRGC. Ayaw ng IRGC ng mga mongoloid na ganyan na mukha eh. Di ba? Baka pagsisipain pa yan ng IRGC. Kaya sigurado, pagdating ng mga sundalo doon ng North Korea, magtitent sila sa ibabaw ng desierto. Napakainit, hindi sanay ang mga Koreans dyan. Kaya siguradong magkasakit ang mga Koreans dyan. Tutulo yung dugo mo sa ilong niyan eh, sobrang init eh. Kaya hindi bagay. Okay lang doon sa Russia, Ukraine kasi medyo malamig doon. Kapare-pareho lang ng klima sa North Korea. Iran, ang init-init eh. Tapos ang kapal-kapal pa ng kanilang uniform. Mainit talaga. Kaya sa init pa lamang, 1 linggo ka lang dyan, patay ka na eh. Kung hindi ka papasok sa mga lungga. Hindi kasi tinitingnan ni Kim Jong-un na anong klaseng lugar yun. Baka ma-culture shock yung kanyang mga sundalo doon. Kawawa. Personal niya na para bibilib sa kanya ang Iran. Tingnan natin kahit ang China at Russia nag-back out na. Ayaw na nilang magipaglaban sa magipaglaban para sa Iran, ayaw nila. Kasi nga yung supremo ng Iran wala na. Ano pang deal? Wala na, di ba? Talo na ang Iran eh. Meron bang manalo na patay na ang mga leader? Paano matawag na nanalo ka sa gira kung patay na lahat? Ibig sabihin, nanalo talaga ang Amerika. Kaya nga sinabi ni Trump, nanalo na tayo. Ayaw lang aminin ng Iran. Ayaw lang sumuko ng mapayapa. Kasi nga meron silang doktrina na jihadist. Doctrine. Jihadist. Okay, patuloy tayo dito sa balita tungkol sa Tidibiro. Reports say public anxiety is rising as food prices climb and economic strain deepens across North Korea. Residents complain that missile Ayan, tests so, keep coming while rice and mahangal na basic pala ang staples mga remain mamamayan scarce doon and dahil expensive. palaging nag-missile test, pero sila nagugutom. Parang Iran din ang lahat ng pera ng mamamayan napunta sa missile project ng Tidibir na ito, Supremo na Tidibir. Di ba, ni Kim Jong-un? Isipin nyo kung ganun si PBBM na ang lahat ng pera ng Pilipinas igagasto sa nuclear at missiles. Anong sasabihin natin, di ba? Na ginamit ang pera para sa gera. Hindi pwede yun, di ba? Kasi nasa demokrasya tayo. Pero kapag nasa tayo, gobyerno na komunista, diktador, ito yung mangyayari. Makontrol nila lahat. Kasi diktador nga at komunista pa eh. So ganun yung Iran, ganun yung Russia, ganun yung North Korea. Magkapareho nga sila ng ideology. Okay? So tapusin na natin ang balitang to. One resident told Daily NK that cutting back on launches and importing more food should now be the regime's real priority. Official slogans about strengthening defense capabilities no longer resonate with people just trying to get through the winter. For many ordinary North Koreans, Ayan, real good so news now not means cheaper new rice and weapons basic on essentials, not new weapons on Parang parade. Pilipinas lang na ang dapat sa panahon ngayon dahil nasa krisis tayo, krisis ng enerhiya. Nagmahalan ang lahat ng bilihin, bigas, tubig, kuryente, ano pa ba? Lahat nagtaasan eh. Kaya hindi naaakma ang ganitong plano ng Tidibir ng North Korea na si Kim Jong-un. Parang unan na naglalakad eh. Ang laki-laki ng tiyan. Di ba? Parang unan tapos lagyan mo ng paa. Naglalakad. Ang lapad-lapad pa ng kanyang ulo. Di ba? Parang SpongeBob na ulo eh. Kaya nga Tidibir eh. Hindi na akma yung mga missile test niya. Kasi bawat missile alam naman natin na $3 million yan. Tapos pinapasabog lang niya sa karagatan. Kaya pumapalag ang mamamayan sa North Korea. Ang problema nga, komunista. At hindi lang diktador. Hindi pwedeng magwelga sila diyan eh. Hindi pwedeng magprotesta kasi nga diktador.
pwede silang ikulong kaagad. Kaya anong masabi nyo dito mga kababayan sa pag-ipal-ipal ng teddy bear na kunwari magpadala siya ng trupa sa Iran na naman, katulad ng ginawa niya sa Russia, at pag uwi niyan ay nakakabaong na at paiyak-iyak na naman siya, drama-drama na naman. So anong masasabi nyo dito sa aksyon na ito ni Kim Jong-un? Ito ba'y tama? Mali? Pag-comment sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa ating channel na kabisita ay maraming salamat sa inyong pag-subscribe. At sa aking avid followers, of course, alam nyo na, palagi akong saludo sa inyo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.